Hello! So, ito na po yung part 2 ng last video ko from part 1. Part 1 yung last po doon is na-approve na yung housing loan nyo from Pag-ibig. Kapag na-approve na siya, na-submit nyo na yung documents, then na-review na po ng Pag-ibig, makaka-receive kayo ng notice of approval via email after 20 days. Notice of approval, i-notify kayo na pwede nyo na siyang kolektahin sa main office ng Pag-ibig sa Mandaluyong. Yun po yung whole document, kung ano yung mga kailangan nyo na asikasuhin mga documents sa BIR, sa Registry of Deeds. Then, isasubmit nyo yon ulit sa Pag-ibig within 90 days. Then, i-explain din naman nila sa inyo kung paano nyo yung makukuha isa-isa. Medyo mahaba siyang process, pero makakomplete nyo naman siya within 90 days. And if hindi nyo siya kompleto, kailangan nyo pa ng extension, bibigyan naman kayo ng separate email para isend yung request for extension kung kailangan nyo pa ng ilang days. Ang first step doon is pupunta kayo sa City Hall kung saan naka-register yung property. So for example, sa Bacoor Municipality naka-register yung title, babayaran nyo yung tax nun. Yung kailangan kasi ma-update yung tax ng property. So pag nagbayad kayo ng tax, kailangan nyo ng 2 documents, which is copy of tax declaration na makukuha nyo from the seller, kasi sila yung nagbabayad currently ng tax. Then, yung deed of absolute. And kapag nakapagbayad na kayo ng tax, bibigyan kayo ng resibo, and kukuha naman kayo ng tax clearance. Sa tax clearance, para makuha nyo yun, same, ibibigay nyo rin yung resibo, tax declaration, then yung deed of absolute sale. After nyo mabayaran yung tax sa Registry of Deeds, pupunta naman kayo sa BIR kasi kailangan nyo magpa-compute ng capital gain tax and documentary stamp tax. Okay. So, first step doon is dalawang counter kasi yung pipilahan nyo. First is yung sa officer kung saan ibibigay nyo yung mga documents na original and copy of SPA kung meron kayong authorized representative. Then, yung certified true copy of title. And, copy of valid IDs with signature. So, yung copy ng ID, meron yung signature na 3 beses sa gilid ng ID. So, copy ni buyer, seller, or ng authorized of representative. Then, i-present nyo din yung notarized na deed of absolute sale. Then, yung second counter naman is papuntahin kayo sa computer, which is i-input nyo lahat ng details na binigay sa inyo nung first counter. So, ilalagay nyo doon yung mga details such as address, yung title number, kung kanino nakapangalan yung title. Anyway, may mag-assist naman doon sa inyo kung ano yung mga details na kailangan yung ilagay. Then, kapag nalagay nyo na yung mga details na yon, hindi nyo makukuha yung computation within the same day. Pababalikin kayo, I think, within 3 days. Bibigyan lang kayo ng specific date kung kailan kayo pwedeng bumalik. And, sa next pagbalik nyo, dun na ibibigay sa inyo yung document kung saan nakalagay yung kung magkano yung capital gain tax and magkano yung documentary stamp tax. Ang computation ng capital gain tax is 6% ng selling price, which is pwede siyang bayaran ng seller or ng buyer, depende po sa pag-uusap nyo. Yung documentary stamp tax naman is times 15 for every 1,000 pesos ng selling price. So, depende pa rin kung kayo magbabayad or si seller. And, kapag nakita nyo na kung magkano yung babayaran nyo, meron dong mga list of accredited banks kung saan kayo pwede magpunta and bayaran yun. Hindi nyo po siya babayaran directly sa BIR. Sa bangko po. So, last nagbayad ako is I think Metro Bank.
make sure bago kayo magpunta doon, meron kayong BIR payment form. Ito, bibilhin nyo rin siya sa BIR, 100 pesos po yun. So, yung BIR form, dala nyo, fill upan nyo sa bangko, and then, yun, babayaran nyo na yung, pe-present nyo doon yung computation from BIR, then babayaran nyo siya doon sa bangko. Kapag nabayaran nyo na siya, babalik ulit kayo sa BIR para i-present yung receipt. And once na-present nyo na siya, bibigyan ulit kayo ng ilang days, I think 1 week or 3 days, ko na ma-recall. Pero within that day, then para i-release yung certificate authorizing registration na kailangan nyo para ma-transfer nyo yung title sa pangalan nyo. Kasi kailangan nyo yon pag nagpunta kayo sa Registry of Deeds kung saan nakaregister yung title. Receive nyo na yung certificate authorizing registration from BIR, magpupunta ulit kayo sa Registry of Deeds sa City Hall kung saan nakaregister yung title. Ipapresent nyo yung certificate authorizing registration para ma-transfer yung title sa name nyo. Then, magbabayad ulit kayo ng transfer tax and assessment or registration fee. Ipapa-cancel nyo na din yung title na under dun sa name ng seller. So, babayaran nyo yung transfer tax, and then yung loan mortgage agreement na form, na paper na binigay sa inyo from Pag-ibig, dun nyo na fill upan yung bagong title number, tsaka yung address, tsaka yung other information. Yung title number na ilalagay nyo doon is yung title number na pangalan nyo na yung nakalagay sa titulo ng lupa. So, kapag na-fill upan nyo na lahat yun, pipirmahan nyo din yun, meron din yung signatory, ipapa-notarize nyo na siya. Kapag na-notarize na, kunin nyo din yung certified true copy ng title nyo. Yung title na nakapangalan na sa name nyo. Then, lahat ng documents na yon isasubmit nyo ulit siya sa Pag-ibig. Pag nakompleto nyo na lahat ng documents na nakalista sa Notice of Approval, isasubmit nyo siya sa Pag-ibig sa Mandaluyong. Then, maghihintay na lang kayo ng result kung may kulang ba, or kung may incomplete na documents, kukumpletuhin nyo lang siya ulit. Kung wala namang kulang, i-inform lang kayo na ready na for collection yung cheque, and hindi na kayo pupunta doon. Yung seller na lang yung kukuha ng cheque para i-receive yon. I-inform lang kayo ng Pag-ibig na receive na siya ni seller. And that's all. Kapag na-receive na siya, wala na kayong makukuha na like paper of like kung pwede na kayong mag-move sa property. Usapan nyo na lang yan ni seller kung kailan nyo gusto mag-move dun sa property na napili. And that's all. Any questions? Just comment and I will try to answer it as soon as possible.